to. Hello mga ka-TH, good morning. Itong picture na ito ay i-decode to natin. So, paano ba ito i-decode? Kasi yung iba, pag nakakita ng ganito, ay tinatawag nilang na papunta sa tunnel. Pero itong picture na ito, walang tunnel o ano pa yung sign na nandito. Yung iba tunnel kasi ito letter T. May letter T siya. Pero hindi yan bibigay info sa tunnel. So ganito ang pagdecode nito. Dito po siya, ito ay sapa to. Sapa. Ito, sapa po siya. Sapa yan. Yang may red. Sa sapa na yan, dito banda ay pulse. Pulse. Ito naman, di ko alam kung ano to, daan ba to o creek. Basta yung permission niya dito parang daan or creek. So basta makakita kayo ng ganito, may tignan nyo sa area kung tama ba yung permission ng kanyang creek or sapa o daan. Kasi yung mga guhit na ganito mga katid, sa mga guhit na ganito sa maps to natin ay hindi yan nagpapahiwatig ng going doon, going there. Basta ito yung mga guhit na ganito, ito yung tinatawag natin na formation ng sa sapa. So hanapin natin yung landmark niya para makita natin yung kanyang deposit. Hanapin natin yung landmark. So ito yung landmark niya mga ka-TH. Ito yung landmark niya. Slope siya na nasa taas ng pulse. Tapos sa taas ng slope na ito, mga galing siguro sa pulse, sa sapa papunta sa taas, mga 300 to 500 meters pataas ay nandoon nakalagay ang load. May load na dyan. Pero yan mga ka-TH, ang meaning ng load na ito ay malaki. So meaning drum. Ang drum mga ka-TH, medyo malalim yan mga ka-TH. Ito medyo malalim siya, tsaka sa taas yan ng pulse. So slope, tapos nasa tuktok siya. So meaning malalim to mga ka-TH. So kung gusto nyo maghanap ng mababaw dito sa area na ito mga ka-TH, dito may mababaw dito. Ito yung kita natin yung picture. Yan. Ito yung karugtong niya mga ka-TH.
Ito yung poles. Ito kasi, pag magtatanong kayo kung ano to, isa rin to sa mga coordinating sign niya. So, dito, poles, ito yung sinasabi ko sa inyo na nasa slope. Bali, mali, hindi yan. Mali, hindi yan. Ito yung nasa slope mga ka-TH, ito. Medyo nasa slope to, medyo malayo din galing sa poles yung nandito. So ito naman yung paway niya, ganyan yan, yung parang ito ito mga ka-TH, ayan yung kalsada niya, yung paway niya, ayan paway niya. So punta tayo sa coordinating sign. Ito na yung Y. Ito na yung Y niya. So sa gitna ng Y niya ay may load. Ito load to mga ka-TH. Yan mga ka-TH. So yan may dot. Yan yung load. Ayan. So, ang load niya ay may isa, dalawa, tatlo, apat na isa, dalawa, tatlo lang pala. Tatlo yung sign niya dun. Bali, hindi siya nasa gitna, medyo magkatabi siya dito, medyo katabihan. Pero ito ang mas maganda mga ka-TH, kasi sa gitna ng Y may isang load pa. Yan sa gitna. Ito mga ka-TH, sa gitna. Yan. Isang load din yan. Bali, madali nyo lang. Kahit wala na yung kumpas mga ka-TH, madali nyong matutumbok yan. So, yan yung tinatawag natin na load to giveaway. Nasa tubig siya mismo, mababaw yan. Nasa 5 to 15 feet lang yan. So, kung magdikot kayo ng ganito, may paliter Y, wag na kayong tumingin sa yung treasure code and signs and symbols, kasi di naman halos lahat ng sign dun hindi totoo. Ito ang mapstone remapping, ito talaga yung pinaka best sa lahat, kasi kaya mong gumawa ng mapa sa isang lugar na di ka na tumitingin ng codes. So malalaman mo talaga, kasi tingnan mo straight, then poles, tapos straight na sapa. Ayan. So ito mga ka-TH, malaking lugar ito. So yung sender natin, kailangan muna natin tong i-confirm lahat ng kanya. Basta ito mga ka-TH, ito yung bundok, slope to, pababa. Tapos ito na yung bundok. Dito rin ayan. Pero need pa yung itong sinent niya na picture mga ka-TH. Ito siya ay coordinating maps lang. So
Kung kung anong pinapakita niya na load, yun lang yung pinapalaki. Katulad nito, ito yung load na sa tuktok ng bundok. Pero mga katits, ito papunta dito, hindi yan malapit ha, malayo yan, mga 300 to 500 meters or more. Malayo yan kasi magkabila ang bundok sila. Ito rin, kabilang bundok nito. Bali, ito, creek yata to, creek, sapa, malayo din to, mga katits. Pero sa malaking area rin to, bali ito, dalawang laman lang. Dito, dalawang laman. Tapos ito, may isang laman. Tsaka, kung gusto nyo ng mababaw lang, ito yung bundok dito na nasa Paway. Ito yung bundok, tapos yan, parang wayan, parang naka-triangle, sapa rin to naka-triangle siya. So ito na area mga katiits. Ito, madali mong malaman ang landmark niya. Lakyan natin yung sapa. Ayan, na Paway. So, Paway na sapa mga katiits. Paano ba natin makikita yung load na nandito? Ito siya mga katiits. So, yan yung load. So, madali. Kahit dito ka magkukumpas sa dito para makita mo yan. Dito ka magkumpas sa kita mo yung tayong talim niya. Kumpas ka dyan papunta dito. Papunta dyan. So, ito marker to mga katits. Yung isa marker. Ito marker to marker. Ito yung marker na hanapin nyo kung di nyo makita to kasi ito siya mga katits. Itong bilog na ito siya. Itong butas na to mga katits, possible walang kahit anong sign yan dun. Bali plain yan, walang bato o something na kuan, basta plain lang yan, walang nilagay nila na sign or marker, walang kahit anong kuan yan, basta lupa lang yan mga katits, lupa. Ito yung hanapin nyo. Ito mga katits, yan kasi yung sign niya. Bali ito yung nagtuturo papunta dito sa deposit. Bali ito ikumpas mo papunta doon. At saka ito kumpas mo papunta doon. So kung saan siya ang angle, ito muna ikumpas nyo mga katits ha. Dito muna kayo magkumpas sa mapstone bago kayo magkumpas sa surface o sa actual site, kasi dito malalaman mo kung ilang degree ba siya dito papunta, ilang degree pa papunta doon. Bali kung doon ka magsisimula magkumpas sa surface o sa site nyo o sa area na talaga mga katits, di mo naman yun kukumpas ng maayos kasi di mo alam kung ilang degree yung ikukumpas mo. Bali blanco yung utak mo doon. So dapat dito ka muna magkumpas. Kasi kung anong posisyon ng bato na ito mga katits, kung itong bato, kung ano ang posisyon dito, ay sigurado ito rin yung posisyon niya sa surface o sa site o sa lugar nyo. Ito. Kahit ito, ikumpas mo to. Ito, dito ka magsisimula, kumpas mo dyan. Same lang ang angle
sa surface at saka sa batong ito. Kasi nakakuha na yan, nakadetalye na yan. So ito yung mapa natin. Submap lang ito. Submap ito. So bali hindi talaga ito yung bato niya doon sa area. Kasi sa palagay ko yung malaking area, meaning maliit ang mapstone. Maliit yung mapstone niya. Mga kasing laki lang siguro ng 12 inches. 12 by 12 lang yata ang pinakamalaki pag ganito. Kasi pag maliit ang mapstone, malaki ang area. Pag malaki ang area, maliit ang area, malaki ang mapstone. Tapos ito, submap lang ito. Bali, ito mga katits, ito, ulitin ko, itong paway na ito. Ito yun. Ito yun, oh. Yan. Dito naman mga katits, bali, may sinasabi rin itong load. Ito siya mga katits. Yan. Ito naman, ito mga katits, source of water to. Bali, balon. Sa balon mga katits, sa itaas niya ay may pangpang doon o yung para siyang lake mga katits na maliit. Lake siya pero maliit lang to dito sa bato pero malaki to sa actual. Bali, ito yung parang kawa niya. So, ito yung landmark natin. Landmark at saka source of water. Bali, straight sila. Straight sila. So, naka-triangle ito. Itong deposit. Ayan, oh. Deposit ito. Ayan. So, kung marunong kang tumingin dito mga katits, mapstone ito. Galing dito, kumpas mo papunta dito. Galing dito mga katits, kumpas mo papunta doon. Dapat itama mo yan, kumpas mo papunta dyan. Tapos dito, sa wheel niya, yung balloon or source of water, kumpas mo rin papunta doon. Yan. Kung saan sila mag-intersection, yun ang hukay. So, bali, yung ganito mga katits, hindi talaga mismo pag kahit na tumbok mo yung area niya, di pa talaga under o ikukuhan mo, ididig. Bali, idig mo dun. Di talaga mag-under yun. Di pa talaga magiging under kasi ililihis nila yun kung master ka na sa L road. Kasi ako mga katits, na master ko na yung L road. So, kung master kayo ng L road, alam nyo na kung paano gamitin o sukat. Basta yung sinabi ko mga katits noon sa previous na kuan ko na video. Bali, ito yung detection niya. Mga malaki to, 10 to 15 feet ang detect niya. Bali, gikan from center, 5 feet, pa-diagonal siya, paikot. Ayan yung kuha niya. Ito yung gold dust. GD. Yan yung gold dust niya. So, ganito lang gawin nyo. Ito yung gold dust. Ito yung center, gold dust. Move kayo dito ng 5 feet na naman. Pag 5 feet dito, i-detect mo yan dito. Pag may detection ka makita dito, maliit lang yan na box. Maliit na box, bali ang detect niya. Dapat may magbibilang yung L-road. Ganyan lang yung L-road natin, B. Ayan na yung dulo niya. Bali, ang haba lang nito, ang sukat is nasa 3 feet
pinakamataas na yung 5 feet. Kung madami ang laman, so aabot talaga ng 5 feet or 6. Tapos dito, aabot to ng 15 to 20 feet ang lapad ng guldas. Dapat kung magsusukat kayo, bibilang yung kuan nyo, bilang yung pinakadulo ng L-rod nyo. Tapos dito ay mag-straight yung L-rod. Pero yan yung confirmation, kasi pag tubig ito, pag ang ganyan ang set ng L-rod nyo, bali ito yung kamay mo to, bali kung ganyan ang handle, ganyan ang formation ng L-rod mo, X, tubig yan, source of water yan. Pag ganito mga katits, pag na ganito ang L-rod nyo, kamay mo yan, kamay mo, pag ganyan ang kuan niya, detect niya sa 90 degrees to mga katiesa, ito yung ulo mo, ganyan ka, ano ba yun, yan, ito yung kamay mo, ganyan, so 90 degrees. Pag ganito ang posisyon mo mga katetso, ulo mo, katawan mo, paa, ganyan yung kamay mo, tapos L-rod to, ganyan, mga ang layo siguro is mga 12 inches ang layo nito from dito. Yan. Pag nag-X yan, tubig. Pag nag-L yan, gold. So ganyan yung formation ng pagkukay, para yung purpose kasi natin nito mga katiits is hindi na tayo hindi na tayo dadaan sa entrance. Bali di na natin yung kailangan yung mga removable maps o yung general maps. Diretso na tayo sa under na talaga diretso na tayo sa under, para safety yung buhay natin. Di na tayo dadaan sa mga traps o bomba o mga poison o water trap. Pero yung water trap, kahit diretso tayo sa under, matatamaan pa rin natin yun. So dapat hanapin muna natin yung negative niya, yung parang daanan ng tubig. So, sige mga katits, hanggang dito na lang kasi may lakad pa tayo. Sana'y na may natutunan kayo sa mapstone na ito. Ito lang kasi ito yung pinadala ng kapwa TH natin na taga Davao. So ni remap ko na lang. May kuha ako nito mga ka-TH. May mapa na ako. Ito yung mapa niya mga ka-TH. Oh. Yan. Ito yung mapa na ginawa ko. Yan, tingnan mo yan. Okay. Maraming salamat sa panonood mga ka-TH, and God bless. Sano Adventure ta.